kalalab, so today's video, magre-repaint tayo ng helmet. As you can see, nakikita nyo kung gaano kagasgas at kaluma na yung helmet kong Evo. Originally, Evo po siya, kaya po nakakapanghinayang na basta na lang itapon, basta na lang palitan, di ba? Ang ginamit ko nga palang paint dito ay yung samurai paint. Kasi mas maganda ang quality ng samurai. Mas nag-hold siya ng matagal daw. Yun ang sabi sa according sa mga na-research ko. And then, kailangan din nating tanggalin yung mga ano niya. Yung mga nakalagay sa helmet. Sisecure muna natin. Yan, sige, tanggalin lang natin yan. Yung lens niya. Para pag nag-spray tayo, hindi natin siya dudumihan. O, nakita nyo naman, di ba, kung gaano kagasgas yung mga ano ng helmet. Tapos, ililiha natin yan. Yan. Bumili rin po ako ng liha dyan. Medyo nagkamali na ako sa lihang nabili ko kasi medyo pang makapal. Masyadong nagasgas yung ano. Tapos, nakalimutan ko bumili ng manipis lang na liha. Pero, pwede naman na kahit pa paano. Pero, kung ako sa inyo, suggest ko lang, huwag yung masyadong makapal. Yung makapal kasi ang nabili ko dyan eh. Which is mali pala. Kasi masyadong nagasgas yung helmet. Pero okay lang. Kasi kinakapalan ko naman yung coating ng pagpipintura ko eh. Pag-spray ko ng paint. Ayan. Kailangan lahat siyang patay-pantay. Ililiha mo kasi para hindi maumbok yung mga ano. Tinanggal ko yung mga sticker yan dyan eh. Yan. Tinanggal natin yan. Kasi talagang ano naman na rin siya. Hindi na siya maganda tingnan. Luma na rin talaga kasi yung helmet. Yung pintura, ang dami ng tama, kakabagsak, diba? Sa una lang talaga iniingatan. Pagkatagalan, wala na, hindi mo na mahal, diba? Just sumugot pa. Ayan nga, as you can see, talagang pinapantay ko yung pagliya sa kanya. O, diba? Kailangan maayos ang pagkakaliya sa kanya para walang mga umbok-umbok. Yan. Yan, kahit matagal, diba? O, diba, yan. Tapos, yan gumamit ako ng vacuum para matanggal yung mga alikabok na ginamit ko para sa liha. Tinanggal ko. Yan. Nag-vacuum ako. Tapos liha ulit. Kailangan pantay. Yan. Vacuum. Optional naman. Pwede naman basahan gamitin yung pangpagpag sa ng liha na yan. Ako binacuum ko para mas madali siya, diba? Tapos yan. Piniprepare ko na siya para may pantakip ako sa may cover ako dyan sa butas na yan kasi baka mamaya mapasukan ng mga pintura yung tornilyo. Kaya nagano ako ng tape. Anong tawag sa tape na to? Yung white tape na to? Packing tape o masking tape? Basta tape, ganon. Yan. Pinalibutan ko yung mga dyan na possible na may isprehan yan. Tago natin yan. Kailangan natin ikutan ng tape. Yan. Yan. O, diba? Yan. I-fit nyo lang naman yan eh. Tapos, ako suggest ko lang yung tape na bibili nyo ganyan lang kanipis. Para madali siya ma-lining, diba? Tapos, kumuha ako ng papel. Any type ng papel. Kahit dyaryo, kahit magazine, diba? Kahit yung lumang mga papel sa bahay. Yan. Kailangan nakapit siya dyan sa butas na yan. Tatansyahin nyo na lang. Wala na akong sukat-sukat dyan. Basta naipit ko lang siya. Ayan. Diba? Yan. O, diba? Tapos, mag-i-start na ako dyan. Ay, kumuha pa pala ako ng box. Ng karton para pang sapin niya. Tapos, pinunas-punasan ko muna. Tapos mag-start na ako. Alugin nyo muna yung spray paint nyo, ha? Yung pang primer nyo. Kailangan ng primer. Yan ang primer ko. Kulay gray. O, diba? Glossy na agad ang labas niya.
pagka-spray. Saka kailangan tansyahin nyo yung pag-spray nyo. Ayan nyo yung distance para hindi tumulo. Ayan, ano ko kasi, pinasok ko muna yung tali. Ayan. O, kailangan lahat mabalot yan ng primer para pantay. O, ganyan. Yan. Diba? Ayan. Inikutan ko po talaga yan para lahat talaga sure na malalagyan ng kulay. Yan. O, diba? Kaya may suot tayo ng mask kasi masakit sa ilong ng pintura. O, tapos nun, pinatuyo ko po yung primer na yun, ha. Mga 1 oras at kalahati. Tapos nung tuyo na, saka ko nag-spray niya ng kulay black na glossy. Yan, inikot ko. I-sure nyo po na tuyo na, ha. Dati matte black yan, ngayon glossy na naman. Matry ko naman yung glossy, diba? Basta make sure po na lagi po siyang tuyo. Tuyo talaga bago kayo magpatong uli ng pintura. Ayan. O, diba? O, yan. Pinatuyo ko uli yan ng ilang oras. 3 yata. Tapos ikakabit ko na tong mga nabili kong sticker na Ibo sticker. Yan. Binili ko rin sa Lazada ng 40 pesos isa. Isang set na yan, ha. Isang set na lang para sa helmet na yan. Ikakabit lang po siya dyan. Medyo nahihirapan po ako dyan, eh. Hindi ko talaga alam. Nakalimutan ka kung saan yung sukat, kung ano yung posisyon. Nag-research pa ako sa internet. Diba? Nagkamali kasi ako, hindi ko natandaan. Ayun, naikabit ko rin siya. O, diba? Kulay gold na siya. Which is bagay sa aking glossy na helmet. Glossy na color. Yan. Medyo mahirap lang talaga siya magkabit. Kaya kailangan ayusin natin. Yan. O, tcharan! O, diba? Ang ganda na. Hindi halatang sticker. O, sa kabila naman. Yan. Kailangan pantay. Tapos, maliliit naman ilalagay rin natin sa pwesto. Nag-iisip ako dyan, kung anong style ng Ibo. Yung pala pabaliktad siya. Ganon. O. Kasi maliliit naman. Kinabit-kabit ko na. Nag-research ako kung saan yung position. O, diba? Tinignan ko yung tamang position ng mga letters. Ayan. Ang tagal mag-research ng lola. Tapos, ayan. Diba? Kinabit ko na yan. Ayan. Yung mga maliliit. Kailangan i-flatten mo para kapag tatanggalin mo yung plastic na sticker, hindi sasama yung kulay gold yan. O, diba? Ang ganda niya, diba? Bagay na bagay. Ito pa, last one. O, diba? Ayan. Ang ganda niya talaga. Bagay yung pagka-gold niya sa black na glossy na helmet na Ibo. Ayan na po ang finished product. Thank you mga